nakaligtas ako sa isang gawain. Okay, nakaligtas ulit ako sa isang gawain. Hanggang naging tuloy-tuloy na siya, naging schedule ko na siya na hindi na ako umaattend ng gawain. You know, the fruit of that, tumigas yung puso ko. Kaya mahalaga talaga na umaattend ka bawat gawain. Kasi, alam mo yun, nag-make difference ng attitude mo, behavior mo, ng puso mo. So yun yung naging fruit sa akin, tumigas yung puso ko. And yung previous job ko, nag-resign ako, ganyan. Kasi, kulang na yung sahod. Kasi kaya may trabaho ng Sabado, which ayoko, kasi nga tiring siya. And eto, dumating, alam mo, nag-resign ako sa kanya na October 19, before youth, my immediate resignation to. Before youth camp, nag-resign ako. So, umiiyak ako nun. Nag-resign ako, tapos umiiyak ako. Diba? So, wala lang, kasi naisip ko, wala lang ako sahod, wala akong mabayad ng Shopee ko. Tapos, nung youth camp, malungkot talaga ako kasi wala na akong trabaho pagbalik. Diba? Long weekend yun, tapos, hindi pala siya long weekend. Pinlano ko siya na mag-leave ako ng Monday, tapos wala na pala. Hindi ko na pala kailangan mag-leave kasi wala na akong trabaho. Nagpahinga ako ng isang linggo. Isang linggo lang, may trabaho na ulit ako. Before ako humanap ng trabaho, during that 1 week, na-feel ko yung emptiness. Ninamnam ko siya. Kasi alam ko na kailangan ko siyang pagdaanan. Kasama siya sa proseso, sa kung ano yung natanggap ko ngayon. Na kung paano ako ni-restore ni Lord today, na yung prosesong pinagdaanan ko, na kailangan ko siyang namnamin kasi it makes me who I am today. Amen. And yung sabi ko kay Lord, gusto ko yung trabahong susunod kong papasukan is hindi ko na siya magiging excuse para hindi umattend ng gawain. Hindi ko na siya magiging excuse para hindi na ako makapag-lead ng worship. And yun ako trabaho, hybrid siya. 2 araw wala akong pasok. 3 araw lang yung pasok ko sa office. Tapos Makati lang. Tapos uwi na ako, hindi na ako dorm. So more time for me to rest at home and more time for me to attend the fellowship. And syempre mas mataas ako. Diba? Yun nga yung goal. Diba? Tapos alam mo yun, sabi ko kay Lord, this time I will do it right. And maybe you gave me this job because sinusuportahan mo ako sa simula na gagawin ko. You know guys, it's never too late to start again. Amen. No, hindi, kahit tingin mo nauna sila sa'yo, hindi ka pa late, you can start all over again. Kasi si Lord, iba-iba yung timeline na sinet niya for us. And today, grabe yung touch ng Holy Spirit na sa pag-restore pa lang, alam mo yung sa unang set pa lang, nandun yung pagkilos ng Lord na if you are desperate for Him, hindi ka niya bibiguin. Ibibigay niya sa'yo yung hinihingi mo sa Kanya more than you can imagine. And yung, alam mo yun, yung na-experience ko today, ang hinihingi ko lang kay Lord, sabi ko sa Kanya during my prayer, Lord, I only want your forgiveness. I will not ask for anything. I will not ask for any grand things. Gusto ko lang ng kapatawaran mo. And I want that assurance na pinatawad mo ako. So, nung set, sabi ni Lord, wait. Impatient. Grabe pag-wait sa akin ni Lord, wait lang. Kasi nga, may hinahanap pa siya sa akin. So, hindi niya agad basta ibibigay yan sa'yo. No, hindi mo need ma-disappoint agad kasi nga may timelines, Lord. You just need to be patient. So, I waited patiently and sa second set, nandun yung touching ng Holy Spirit, yung prayer sa akin ni Pastor. Grabe, sobrang yun yung kailangan ko. And God restored my relationship to Him. Yung desperation na nakuha ko today, grabe yung pag-ibig ng Panginoon na hindi ka niya bibiguin kapag nag-expect ka sa Kanya. Yan lang, salamat. So, wala na pala iginigay guys, no? Just to make short lang. Short talaga. Okay, so, gusto ko lang din sabihin yung sinabi ni Isa, no? By the book sila
yung relationship nila kay Lord by the book, di ba? Ako naman by the faith. So, dahil sa by the faith ko yun, naging, tawag dito? Independent, yan. I mean, independent, so parang naging ako. Island? Numalis na island? Isa ka lang? Hindi, isa, nagpe-pretend. Nagpe-pretend lang ako Intention? na, ganito ako, ng ganyan. Pero but deep inside, no, sobrang struggle ako. Especially financially struggle ako, nag-low yung financially, Ayun, so marami akong pinagdadaanan ngayon. And then, for the first part ng message ni Lord, I just surrendered it all. Sabi ko, Lord, enough na. Tama na yung pagiging pretend. And then, pag sabi ko yung alam niyo, yung para akong nagalis ng bag na sobrang bigat. Ganun yung feeling, sobrang gaan pala na kapag totoo yung iyak mo kay Lord, sobrang gaan pala sa pakiramdam. Unlike nung umiiyak ka lang by emotions, di ba? Kasi mayroong iyak na emotions, mayroong iyak na real talaga. No? So, yung iyak ko kanina is real. Real? Ayun, so, syempre kung may pagsasabon, mayroon din pagligo. Komedyante, no? Ayun yung second part yun. Doon ako pinaliguan ng Lord. And sobrang saya ko noon kasi ni-restore niya yung heart ko na naging broken. No? Not physically broken, but yes. I'm not destroyed. Ayun, physically, spiritually, yan, naging broken. Pero okay naman na ako. Then, babalik na rin ako sa music. So, kakausapin ko na rin si Ate Mimi bukas. Linggo pala, linggo. Sige po. Ayan. Yun lang. Morning na. Amen. Come to the altar. Hindi, it's not all about hindi sa, kung gusto mo lang pumunta doon, doon ka lang pupunta. Sabi ni Pastor, it's a lifestyle. So, every meeting na meron tayong ganito, kapag yung intercessor natin, inimbitahan tayo, automatic yon, si Lord na yung nag-iimbita sa'yo para pumunta sa altar. Okay. So, one thing pa na sumampal sa tingin kong ego ko, siguro especially sa ministry, kasi rin tawag dito, pamilya talaga yung pag-music talaga, sobrang. Yun, siguro yung nagpe-pretend ka na yes, tumutugtog tayo dito kung nag-amawi tayo, pero may butas pala na hindi natin nakikita, which is yung pagpunta sa harap ng altar. So yun yung isa sa nakakalimutan natin na ayun pala may nag-leak na or may tumatagas na pala na gasolina sa atin kaya nauubusan tayo ng pag-aalab sa Panginoon. Then suddenly, makikita mo yung sarili mo na tuyot ka na, sabi ni Pastor, di ba? Tuyot ka na, wala ka nang maibuga. Wala ka nang, yes, nadugtog ka pero walang umagas na anointing, di ba? Kumbaga before, siguro kahit onting tugtog mo lang or makapagsalita ka lang ng kapiraso, sobrang na. Kahit ikaw mismo, hindi mo mapaliwanag sa sarili mo na ikaw yon. Okay, pero ngayon kasi di ba parang nagpre-pretend na lang na yes, may dumadaloy sa akin, pero ang totoo wala parang ganun. So yun, yun pala yung malaking sampal sa atin ng Panginoon na pinakamaliit na butas, lumalaki talaga siya kapag pinapabayaan, which is yung pagpunta sa altar yan ng Panginoon. So yun ang Pastor. First, overnight natin, prayer meeting. Kasi akala ko hindi ko na naalala. Yung kailan, yung exact date, kailan guys? Matagal na. Mga magsisimula yung year. Kasi, dito, ang naaalala ko, Pastor, tuwing overnight prayer natin is October 31 hanggang mag-November 1 umaga. Ayun yung lagi, parang yun yung tumatak sa akin pag every prayer meeting. Kaya hindi ko naalala yung unang overnight prayer meeting. Tapos, one time, sa bahay kasi, sa may tapat ng pinto, dito may puno, tapos ang ganda ng reflect ng araw. Tapos nakaupo ako doon, tapos nangingitim ako, kala mo ayan, pag doon, nakaupo ako, tapos magre-review dapat ako noon. Tapos sabi ko, na magre-review, parang I feel, parang punong-puno yung isip ko, tapos parang pagod yung katawan ko. So, ayoko mag-review. Tapos nakatulala ako bigla. Tapos bigla ako kumanta Heart of Worship. Ayan. Tapos sabi ko, Lord, I feel so empty sa lahat, ganyan. May
pastor, parang hindi. Basta pag may circumstance, natetest lagi. And etong overnight prayer meeting, ang saya ng heart ko nung nag-announce si pastor na, akala ko wala nang overnight, Lord. Kasi November 3 na. Tapos, kasi nga ang expect ko, October 31 to November 1 ng umaga. Sabi ko na, sakto, wala pang pasok, Lord, thank you, ganyan. Tapos, ayun, I come prepared. Ang laki ng expectation. Nilakihan ko yung vessel ko for expectation kay Lord. And nung first set, ang prayer ko lagi is about my future. Ang prayer ko lagi yung future. Lord, paano sa ganito, kapag etong sa ganito, basta future. Tapos biglang ang second set is exceeding your expectation. Tapos sabi pa ni pastor, what you declare, amen. Basta yun. What you declare, yun yung mangyayari. Amen. So, grabe si Lord. Hinigatan niya grabe yung expectation ko. And He restored everything na nawala at hinayaan kong mawala sa akin. So, ayun lang po. Ayoko nga eh. Ayoko kasi pagtapos na ito, may attack ko. Tapos babawan pa nga. Nagreklamo. Sorry. Amen. Joke lang. If maaalala nyo, hindi na na-update sa atin ni Ate Mitch. Pero diba, meron tayong mga goal na sinet for ourselves. Meron tayong one word na pinanghahawakan for the whole year. Gamit na tayo niya. For the whole, this year, 2023. And my word is, yun pa rin naman. So, my word is braver. So, yun yung sobrang praise God kasi sobrang, alam mo yun, nakikita ko yung move ng Lord. Nakikita ko kung paano niya ako minumold, kung paano niya ako sinasamahan sa goal na yun. No, so there I was going brave, no. Sobrang amazed ko. Bakit ang lakas ng charot. Sobrang amazed ko sa kung paano nag-move si Lord, sa kung paano hindi lang ako witness, pero ako personally yung nakaka-experience kung paano ginagawa ng Lord lahat, everything, as in everything, bawat move ng Lord, sobrang na-amaze ako. So yun, yun. Ang hirap sabihin, pero yun nga,